Samantala, 200 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa Barangay Culiat, Quezon City. Narito po ang aking report. Nagtatakbuhan sa kalsadang ilang nakatira sa Balud, Congressional Avenue Extension, Barangay Culiat, Quezon City. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang sumiklab ang sunog. Ang isang pulis, tumulong pang magbuhat ng isasalbang appliances. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na gawa lang sa maninipis na kahoy at yero. Ang langit, binalot ng napakaitim na usok. Noong dumating kami rito, 1 o 2 bahay pa lang nasusunog at itong truck ng bumbero na ating tinatayuan pa lang ang narito sa site. Pero ngayon, hindi bababa sa 4 na truck ng bumbero ang nandito na. Pero ang apoy patuloy na lumalaki at lumalamon sa napakaraming bahay na. Ang truck ng bumberong aming tinayuan, naubusan na ng tubig na mga oras na iyon. Hindi bababa sa 50 truck ng bumbero ang rumesponde sa sunog na umabot ng Task Force Bravo. Napasigaw ang ilang residente nang makitang kumakalat ang apoy sa kable ng kuryente at marinig na sumabog ang transformer sa poste. Ang ilang nasunugan, walang nagawa kundi humagulgol habang pinanonood ang apoy. Malaki na ang sunog nang umuwi si Gina Ranalan. Patakbo-takbo siya, hinahanap ang mga kaanak. Nang may makitang kakilala, di na niya napigilan ng maiyak. Ma'am, lahat naman po kayo nakalabas? Lahat po kayo nakalabas? Oo, wala na po kami nabitbit. Wala po talaga. Ang mga kaibigan ni Gina, naghagilap ng inuming tubig para mapakalma siya. Ayon sa BFP, nagsimula raw ang sunog sa paupaang bahay ni Arsenio Sumagang. 100 bahay ang nasunog at 200 pamilya ang nawalan ng tirahan.